Great morning mga katindahan! Welcome kayo dito sa RTW ni Madam Claire. Ayan mga katindahan, so for today's video ay napakaganda ng ating pag-uusapan dahil matagal ko na itong gustong i-topic, yung tungkol sa physical store at saka online store. Ano nga ba yung mas maganda sa dalawa, diba? So ayoko maging bias dito sa gagawin nating video base sa aking personal na experience dahil nakapag-online selling naman na ako before at ngayon is physical store. Ayan. May kanya-kanyang benefits and may kanya-kanya silang pagkakaiba. Ayan. So, without further ado, let's get into the topic. Kapag mayroon tayong online store, is wala tayong boss. We can operate anytime we want. Diba? So, walang magmamando sa atin kung ano yung mga dapat natin gawin. Diba? Wala tayong rules na kailangang sundin. Like, hindi sumunod doon sa 8 hours na open yung store. Diba? So, anytime pwede natin i-operate yung tindahan natin, yung online store natin. Saturday, Sunday, yan is open 24/7. Pangalawa, mga katindahan, pagdating sa mga customer, kumbaga yung nare-reach na customer kapag online store, yung platform natin is unlimited, diba? So, kahit sino pwedeng makita yung ating platform, yung ating online store. Pero depende pa rin kung gaano na kalawak yung nare-reach nung page natin or nung online store natin. Kasi 'di ba, kapag syempre pag kukunti pa lang yung buyer natin, so hindi pa siya visible sa maraming customer. Pero syempre pag may online store tayo, 'di ba, kailangan naman ginagawa natin yung lahat para mas maging visible sa mga tao yung ating page. Paano sa pamamagitan ng advertisement, ganyan, 'di ba? Nag-ads tayo, ayan, pinopromote natin yung ating online store at nagla-live tayo, ganyan. So, napakarami nung makakakita nung mga paninda natin pag tayo ay may online store. Diba? Pangatlo, mga katindahan ay ang mga may online store, they can operate ng walang lupahan, o diba? Unlike sa atin na may mga physical store, hindi naman lahat ay merong sariling pwesto, diba? So, yung karamihan talaga, mas marami talaga yung nagre-rent ng space para sa kanilang paninda. Pero ayun nga, dito sa online store is wala kang babayaran, diba? Libre. Kumbaga, ang mabayaran mo ay internet. Pag may wifi naman tayo, hug-to-hug na yan. Siyempre, pag may internet, o pindot-pindot ka lang, diba? Makakabenta ka na, makakapag-sell ka na ng kahit anong product na gusto mo, diba? Kung ano yung meron ka. Pang-apat, mga katindahan, alam mo yun, yung less maintenance. Hindi mo kailangan magbuhalis, hindi mo kailangan malinis ng iyong ng kapaligiran, yung mga ganun. Kasi nga, di ba, yung magbubukas pa tayo ng ating tindahan, maaga pa lang magbubukas na. Panglima, mga katindahan, pagdating sa inventory, napakadali pagka sa online. Kasi syempre, meron dyan yung number ng kung ilan na yung stocks mo, kung ilan na yung na-sold, ilan na yung binalik, yung mga ganun, di ba? Pagdating sa inventory, napakadali ng inventory. At ang pang-anim, mga katindahan, ito yung last dito sa aking listahan is kapag may online store ka, hindi mo kailangan ng business permit like BIR, di ba? But, isa itong pala isipan, mga katindahan, dahil parang nowadays is parang nire-require na rin ni BIR ang mga online seller na magkaroon ng kanilang BIR. Yan. Pero syempre, dahil hindi pa naman siya ganun na na-implement, lalong-lalo na doon sa medyo maliliit lang na online store, online shop, is hindi pa naman siya gano'n na na-implement sa pagkakaalam ko, mga katindahan. Correct me if I'm wrong, diba? Pero sooner or later is alam naman natin na papunta na rin yan doon, na magkakaroon na rin sila i-require na rin sila ng ating government na magkaroon ng BIR, ng tax na binabayaran kasi nag-generate sila ng income. Yan. So dito naman tayo kay physical store. Yan. Ano ba yung benefits na meron kay physical store at ano ba yung differences niya between dito kay online? Okay, yan. Exciting part. The best part. Chuck! Ang number 1 on my list naman sa akin, mga katindahan, pagdating dito sa physical store is, alam mo yung good customer service. Ayan.
paano ko nasabi na yung na meron tayong good customer service? Dahil nakakapag-interact tayo personally kay customer. Harapan natin silang na-accommodate, harapan natin silang na-assist kung ano yung kailangan nila, po-provide natin at nagkakaroon tayo nung alam mo yung palitan ng thoughts, ganyan. Tapos pag minsan pa nga is nagiging kaibigan pa nga natin sila, yung ibang mga buyer, and nagiging suki pa nga natin sila, di ba? Dahil harapan nating nakikita ang ating customer, di ba? Walang delay moment, di ba? Pagdating kay customer, dahil sa online, di ba? Ako nga pag umu-order sa online, di na ako nagme-message kay seller, basta order na lang. Bakit? Kasi parang pag mag-chat ako sa kanya, may tatanong ako sa kanya, aantayin ko pa yung reply, kailan pa ako naka-order, o diba? Yan, tapos magre-reply sila parang ilang oras, ganyan, bago natin malaman yung sagot, diba? Kagaya kanina, meron akong tinanong kung kailan, yung sa cellphone, kung kailan magkakaroon ng ganitong unit. Ay, Diyos ko, ilang oras na wala pang reply, diba? Unlike kapag nasa physical store ka, malalaman mo agad yung sagot. Like, kung may available ba nito, kailan ba magkakaroon, mga ganun, diba? Number 1 yan, advantage in physical store. Pangalawa, mga katindahan is yung iwas damage, di ba? What I mean is, yung matitest natin yung produkto na bibilhin natin, kung okay ba, makikita natin kung wala bang sira yung ating bibilhin, wala bang damage, mache-check natin. Bawa, ang customer bibili ng polo shirt, tapos yung pala, butas pala yung sa may bandang kilikili, di ba? So, kapag sa online store, masisilip ba natin yun, di ba? Hindi. Unlike kay physical store, mache-check natin, matitest natin lahat ng kasulok-sulukan yan, lalo na kung ikaw ay isang buyer na mapanuri, o di ba? Yan, so matitest natin yan, makikita natin kung okay ba yung bibilhin natin. Pangatlong, mga katindahan is hindi lahat ng item is kaya natin ibenta sa online store. Bakit? Kasi kagaya dito sa akin, halimbawa, meron kang mga malalaking item, halimbawa yung tumbler na 80 liters, paano mo ibebenta yun sa online? Ang laki-laki nun, di ba? Tapos, yung shipping cost pa nun, di syempre, ibabalot mo pa yun sa box na malaki, ganyan, paano mo ibenta yun, di ba? Unlike sa ganito, pag may physical store ka, walang pinipili, malaki o maliit, gaano kaliit, gaano kalaki, pwede nating ibenta, di ba? Kahit pa magbenta tayo ng Jura box, kung gaano kalaki, mas matangkad pa sa atin, ganyan, di ba? Maibebenta natin, walang makakapigil sa atin, di ba? Kung meron tayong space diyan sa ating tindahan, di ba? Unlike kay online store, di ba, na syempre makakabenta naman nga sila ng ganun kalalaki, pero kamusta naman ang shipping fee, di ba? Kamusta naman ang bubble wrap? Kamusta naman ang packing tape na gagamitin? Yung cost and labor and cost na igugugol mo doon sa mga ganung malalaking product. Tapos magkano lang naman yung patong, di ba? Syempre sa online store or sa online shop is, di ba, hindi naman lingid sa akalaman natin na pababaan dyan ang price, patayan dyan, price war talaga, di ba? Pang-apat, mga katindahan na yan, di ba? Halos nagkakasunod-sunod na. Bakit? Dahil, di ba, nabanggit ko nga sa iyo yung shipping fee, kung gaano kalaki. So, syempre, meron pa tayong babayaran na shipping cost. At bukod pa nga dyan, is magkakaroon pa tayo ng delayed time. Bakit? Dahil, hindi naman yung pag-click natin is right away, nandyan na yung item, di ba? Hindi. Mag-aantay pa tayo ng ilang araw, 3 to 4 days, minsan pa nga isang linggo, minsan umabot pa ng isang buwan bago mo ma-receive yung item. May paano kung kailangan mo na, di ba? Kailangan mo na sa isang araw, kailangan mo na bukas, kailangan mo na ngayon, di ba? Sino yung makakapagbigay sa'yo ng mabilisang produkto pagka kailangan mo na, di ba? Siyempre, physical store, di ba? Kaya naman, ang tari ng Madam Claire nyo, di ba? Kaya hanggat maaari talaga dapat dito sa amin ay may stock. Kapag kami hinanap si customer, may stock para bukod sa doon na baka lumipat pa sila sa mga competitor natin, karating nating mga manininda. Syempre, may option pa nga yan sila na sa online na lang bibili. Pero kung meron naman tayo dito, gagamitin na nila mamaya, makalawa, bukas makalawa, ganyan. O diba, saan pa sila pipili? Siyempre, sa atin na tindahan. Kumbaga, right away, makukuha mo na yung item na gusto mong bilhin. Bumili ka ngayon, nagbayad ka, susuklayan ka, di maiuwi mo na yung item na binili. O diba, very convenient. And last but not the least, mga katindahan dito sa aking listahan, ay yung return process ng katindahan. O diba?
halimbawa, yung nabili mo dahil hindi mo napansin, may damage pala, o kaya kulang. Kung halimbawa, bumili ka ng 3 piraso, 2 lang pala yung nailagay ng tindera, di ba? So, madali mong maibabalik doon sa pinagbilhan mo. Madali mong mapapapalitan ng maayos na item, di ba? At saka, madali kayo makakapag-usap nung binilhan mo. Madali mo siyang mai-return. Unlike kapag kay online store, di bago mo maibalik yung item na in-order mo, ay, ang dami pang prosesong pagdadaanan, di ba? Pupunta ka doon sa warehouse ba or doon sa pinakang hub noong nag-deliver sa iyo, 'di ba? Kailangan naka-bubble wrap pa rin yung item mo, naka-packing tape, tapos kailangan may video ka pa bago mo binuksan, 'di ba? Para siguradong yung damage is nasa part nila, wala sa iyo, 'di ba? Tapos syempre, may print ka pa dyan, ipiprint mo din yung yung kanilang, yung may waybill pa, mas ganun. Ang daming process, mga katindahan. Tapos, worst case pa nga dyan, isagot mo pa din yung shipping nung item na in-order mo. Hindi mo naman kasalanan, di ba? Na bakit damage yung pinadala nila. So, yan lang naman, mga katindahan. Yung mga nailista ko, base nga sa aking experience dito sa aking pagtitinda. And siguro relate din naman ang karamihan doon sa ganyang proseso, di ba? Kung ano yung mga benefits ng bawat isa, the common na nangyayari, di ba? Kaya naman, mga katindahan, kumbaga, mayroon man tayong online shop or physical store, yan is nasa pagmamanage pa rin talaga natin yan. Kung paano ba magiging maganda, paano magiging mabenta yung store natin, mapa-online man yan or physical store. Dahil marami sa online talaga, mga katindahan, di ba makikita mo halos mga milyones yung pinapasok na sales doon sa kanilang account, di ba? Kung meron ba kayo nakikita ng gano'n ng mga seller, ako kasi meron ako nakikita mga gano'n sa mga groups ng mga ganyan-ganyan. Di ba? Karamihan naman sa mga online seller, malalaki naman yan na tao, yung halos bodega na, halos yung mga supplier na talaga, yung mga nandiyan dyan, di ba? Halos sinakop na nga ng mga supplier yung mga online platform na yan, di ba? Na to the point na kawawa naman yung mga mabababa natin ng mga kapwa manininda na nasasapawan na ng mga supplier, di ba? So, alam mo yung tipo na sa kanila ka na nga kumukuha, tapos sila kalaban mo rin pala doon sa online platform na yan. So paano pa, diba? Yan. So sa ganitong physical store, 'di ba? Hindi natin masasabi na kalaban natin ang nag-online selling. Bakit? Dahil may kanya-kanya tayong kagandahan, may kanya-kanya tayong kagalingan sa pagtitinda, diskarte lang, 'di ba? Hindi tayo pwedeng magpatalo sa mga, kung may mga online shops, online store. So what, 'di ba? Kung iisipin natin yun na meron naman nandiyan ng Shopee, Lazada, napakadaling umorder ng mga tao. Kumbaga, diyan syempre saan pa sila bibili? Di syempre diyan na lang sa online dahil mas mabibili naman nila ng mura kumpara sa ganitong physical store. Yung presyo alam din naman nila. 'Di ba? Pagka ganoon ang iisipin mo, di wag ka na magtinda kasi may stress ka lang, baka mapasama pa yung pagtitinda mo, 'di ba? Wag mong iisipin yun. Diyos ko naman. Napakalawak ng mundo, 'di ba? Sa mga tao na nga lang, 'di ba? Ilan ang populasyon natin, 'di ba? Wag nating pangunahin yung mga bagay-bagay dahil ang mga tao iba't iba ng pangangailangan niyan, 'di ba? Hindi porket may mga online platform diyan is lahat diyan na magbibilihan. Hay nako, hindi talaga ako naniniwala sa ganyan. It's a no for me. It's a big no-no. Kasi 'di ba, kung hindi talaga, mga katindahan, na experience ko talaga dito. Mas gusto pa nga nilang sa ganitong bumili sa ganitong may physical store kasi nga halimbawa, mura nga yung nabili nila, mapapamura naman sila. Bakit? Dahil sira yung item, may damage, o kaya small yung binili, ang ipapadala sa'yo, large. Kaya ang kailangan nilang kulay ng t-shirt, pula, ang binigay, maroon, di ba? O kaya, worst pa nga, blue, ganyan, napakalayo dun sa kulay na in-order nila. Mga ganon, di ba? So wag tayong panghihinaan ng loob kasi, di ba? Laban lang, kaya natin yan. Kahit pa sinong online seller yan, kahit gaano pang kataas yan, kahit napakayaman, sobrang bilyonaryo na sila sa kanilang buhay, kaya halos kahit piso lang ipatong nila sa item nila, okay lang, mabubuhay sila. Wag ka matakot. Challenge yan na ating kailangan kaharapin, at pag yan
pag yan na ano natin, yung na-overcome natin, di ba? Nalaman natin yung secret recipe ng pagtitinda, di ba? Ay naku, huwag ka matakot talaga. Ako nagsasabi sa iyo, laban, dahil, ay, Diyos ko. Tuwa, di ba? Basta, laban lang. Kaya natin yan. Ay siya, paano mga katindahan? Marami pa tayong pag-uusapan tungkol dito sa mga online platform na ito. Pero, ito lang muna for today's video. Ito lang muna yung ko sa inyo dahil marami pa akong ibabahagi sa inyo para mas ma-open yung ating pag-iisip, yung ating paghahanda kung gusto talaga natin ng may ganitong tindahan, di ba? Ay, so ayan lang muna ha mga katindahan for today's video. Maraming salamat sa inyo palaging panonood and happy selling!